your life before, what happened when you met Jesus, when was the time when you met Jesus, and then what happened. There's another tool, by the way, that is very familiar. A lot of people are still using it. What we call the evangelism explosion. Have you heard about it? No, you haven't heard. This is another tool. Evangelism explosion goes to two questions. The, the two questions for evangelism explosion is this. Have you come to the point in your life wherein you know for certain that if you're going to die today, are you going to heaven? That's the first question. We called it diagnostic question. I'll repeat sa Tagalog. Kapatid, kaibigan, meron ako, pwede ba ako magtanong sa iyo? Siyempre, magsasagot yung kabila. Yeah, ano yan? Okay, ano ba yung tanong mo? Dumating na ba sa buhay mo na kung sakaling ikaw ay bawian ng buhay, nakatitiya ka ba na pupunta ka sa langit? Ang sagot doon ay maaaring oo o hindi, di ba? Okay, hindi sure, tatlo. Oo o hindi sure. Normally, pag sumagot ng oo, normally, alam niyo mga Pilipino, minsan sasagot dyan, oo, di ba? Ipa-follow up po ng second questions. Yung second question, pag nasa harapan ka na ng Diyos at tinanong ka ng Panginoon, bakit kita papapasukin sa langit? Ano ang isasagot mo? Di ba? Unang question, ano yung unang question? Nakatitiya ka ba na kung sakaling buwian ka ng buhay, pupunta ka sa langit? Pag sumagot ng oo, kinakailangan i-diagnose mo siya kung tama ba ang basihan ng kanyang pananampalataya. So, kung nakaharap ka na sa Diyos, kung sakali man, di natin alam kailan, tinanong ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? So, ano ang normal na sagot ng mga tao? Juvenil. Ano ang sasagot nila? Bakit kita papapasukin sa langit? Ano ang normal na sagot ng mga tao? Bigyan ng halimbawa. Ano? Yun, narinig niyo yung sagot? Nabang nagsasalita yung mga 4 students natin dito? Narinig niyo, Sid? Medyo mahina lang po, Pastor. Ang sagot niya, ni Juvenil, yung sasabihin daw ng iba, mabubuting gawa. Ops, alam na natin, na-diagnose natin. Ano to? Mali ang turo nito. Mali ang pagkaalam nito. Ano pa? Ano pa ang pagkaalam ng ibang tao para maligtas? Para pagharap nila sa Diyos, akala nila, yung isasagot nila tama na. Uy, membro ako ng simbahan na to, di ba? Membro ako ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, siyang katawan ni Cristo na ililigtas ni Cristo. No, alam mo na, ano to? Actually, pag may mga sumasagot na gano'n, alam mo na kung ano ang background. So, nakakapag-arm ka ngayon, di ba? So, yung to the next question. Ngayon, pagka naman sumagot ng hindi, hindi ko alam kung saan ako pupunta Then, okay, yan na. Medyo may prospect ka na ngayon for evangelism. Pero gusto mo munang establish yung alam niya. So, sasabihin mo pa rin yung second question. Sige, salamat sa iyong honesty Kasi pwede naman natin i-compliment kasi honest naman yung tao di ba? Salamat sa iyong honesty na hindi mo alam. Pero pwede ba ako magtanong pa ng pangalawang tanong? Ano yun? Kung sakali lang na humarap ka sa Panginoong Diyos at tinanong ka niya, bakit kita papapasukin sa langit? Again, second question yon. Remember the second question? Ano sa palagay mo ang isasagot mo? Ayan, mag-iimbento na siya ngayon. Then, siyempre, i-compliment mo, salamat muli sa iyong sagot, pero pwede ba ako magpatuloy kasi meron akong nais na ibalita sa iyo na pinakamagandang balita na marinig mo sa tanang buhay mo. So, kinakailangan i-emphasize natin yon. Anyway, those are just example ng tools. So, ang binanggit niyang tools kagabi, additional dito sa apat na nabanggit ko. New birth, the Romans Road, the bridge illustration, the two diagnostic question. Again, ano yung first diagnostic question?
Nakatitiyak ka ba na kung sakaling bawian ka ng buhay, punta ka sa langit? First diagnostic question. Second diagnostic question. Okay, kung sakaling bawian ka ng buhay at nasa harapan ng Panginoon, ano ang sasabihin mo? Yun ang two diagnostic question. And then, yung binanggit niya kagabi is the 30 seconds life story. That's another tool. Panlima na yan. Then, pang-anim, ano yung pang-anim na binanggit niya? Isa pang additional tool na binanggit niya kagabi. The 3 circles. Remember? Di ba? 3 circles. God's design. Tapos? Gospel yung pangatlo. Pero merong isa dito. Man's brokenness. Di ba? Di ba? God's design. Ano yung design? Alam niyo, nung likhain ng Panginoong Diyos, talaga ang gusto niya, i-bless niya ang mga tao. Again, Genesis yun, di ba? But because man sin against God, yan, nagkaroon na ng broken lives, broken family, broken lives, broken society, broken country. So, walang pag-asa tao until the gospel comes. Walang iba kundi, yun nga, si Jesus Christ. So, nakita nyo, no? Nakita nyo yung ano? Now, let's go to our lessons now. So, let's open in prayer. Okay. Brother Sid, can you open us in prayer, please? Okay po, Pastor. Heavenly Father, marami pong salamat for the privilege, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, ay siya aming pag-aaralan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob, Panginoon, na manawaan ng iyong salita and give us the wisdom and understanding of your word. At gayon din po kay Pastor Jesse, Panginoon, na magtuturo po sa amin, na bigyan niyo po siya ng karunungan na mahayag niya sa amin, Panginoon, kung ano po ang kagustuhan yung matutunan po ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa umagang ito. Kayo po ang aming tinataas and we glorify your name in this day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, these are all related to the book of Romans. Eventually, our goal in this class, in this lesson, is for you to be able to share the gospel to others. That's our main goal. Okay? But that's not the end. Because our goal is not only to share the gospel, but to go and make disciples. That's why last night, the speaker reminded us that the command is not to go and make converts, right? But to make disciples. But in order for you to make disciples, you need to share initially the gospel. So that's the intent. Actually, part ito ng inyong assignment, ha? Pag-pray nyo na. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ako yung pastor o teacher na hindi lang ako classroom sitting. Gusto ko may aksyon. Kasi yun ang sabi sa Matthew 28, 19 and 20. The command is go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to what? Teaching them to obey. Not only teaching you to know. Maraming mga teacher kasi, they are just informing the class. Now, that's part of discipleship. Because the word disciple means a learner, a follower, a student. That's the meaning of the word disciple. So, right now, we are learning. You are a student, but I am also a student at the moment. Why? Because it's the Word of God. As our teachers, the Holy Spirit. So the Holy Spirit is teaching us through the Word. So, but the command is for us to obey. So, bago matapos ang class na ito, dapat meron kayong masashare na isang tao ng gospel. Hindi naman. I-share nyo lang yung testimony. I-share nyo lang yung encounter nyo sa kanya. Now, I can understand na it depends kung sino inyong masisharean. But that's probably around 2 to 3 weeks from now. But I'm sharing it now for you to be able to prepare, to pray, to look for somebody that you can share the gospel. Okay? And you will return here reporting if he or she accepted, or if he or she rejected, or wala siyang sagot. Okay? So, I'm just giving that to you in advance because that's the intent. Okay? And the reason why I said that is because
I would like to prepare you for you to see first what the Bible says, why we are doing evangelism. And again, the book of Romans, I believe, is a complete. It's a complete. That's why, like what I said, Romans Road, pag nagsishare sila ng gospel, you can try it, Romans Road. Simple lang naman yun eh. Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And then Romans chapter 10, verse 9 and 10. Actually, pwede nyo pandagdagan, sorry. Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8 says, for while we were yet sinners, Christ died for us. That's Romans chapter 5, verse 8. And then, punta ka na ngayon, i-arrange natin ha. Romans 3:23. You go to Romans chapter 5, verse 8. Ulitin ko ulit ha. Sorry for keep on repeating this because I know your mind is I just want to grasp these things. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And because of sin, there's judgment. So Romans chapter 5, God made a solution in the person of Jesus Christ. Romans 5:8, for while we were yet sinners, Christ died for us. And then Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Death means separation from God, right? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So Romans chapter 6, verse 23. And then, pagka i-invite nyo na siya, sabihin nyo Romans chapter 10, verse 9 at saka 13. Kasi, pinresent mo. Parang sa pagkain, di ba? Pinresent mo yung pagkain. Ito ang pagkain. Ito ang menu. Now, I would like to invite you to feast with me in this food. Romans chapter 10, 9 and 13 yon. If you will confess and believe with your mouth, if you will confess with your mouth and believe with your heart that Jesus Christ is Lord, ano sabi? You will be saved. So, tingnan niyo sabi diyan Romans. That's why I choose the book of Romans in our evangelism and discipleship. Now, let's move forward. Hannah or Eileen, if anybody of you is free, can you read Romans chapter 1, 1 to 7? Romans chapter 1, 1 to 7. If any of the two of you is free, either Eileen or Hannah. Romans chapter 1, verse 1 to 7. Verse 1, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Verse 2, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. Verse 3, regarding his son, who as to his human nature was a descendant of David. 4, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God at his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Verse 5, through him and for his name's sake we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. You also are among those who are called to belong to Jesus Christ. All right. Rome, who are loved by God and called to be saints. Amen, amen, amen. So praise God. This is very rich. Now, Paul introducing himself first. Again, we have given you a background of who Paul is. No, I hope you remember that. Educationally speaking, socially speaking, intellectually speaking, and we can assume that he is also a well-to-do man. This means that kung kaya siyang ipadala ng kanyang mga parents sa mga prestigious na university, like University of Tarsus and probably University of Jerusalem, kailangan mo ng maraming pera. So, si Paul talagang well-to-do. But again, we remember how he came to know the Lord Jesus when the Lord Jesus Christ showed himself to himself
to him on the road to Damascus. Now, because of that, tingnan niyo sabi sa verse 1, a servant of Christ. Wow, what a humble man. Servant means doulos, the lowest of all the servants. The lowest of all the servants. By the way, pag nabasa niyo ang servant, alam ko yung mentalidad natin dyan, mga alila sa Tagalog, di ba? Ang mga servants ay mga empleyado during those times. Sabihin, yung mga mayayaman at kilalang tao, may mga servants silang doktor, mga personal nilang doktor yan. May mga servants silang mga teacher, mga personal nilang teacher yan. Pero ang tawag din sa kanila, mga servant. No? Ngayon, itong servant na binanggit dito ni Paul, ay servant na pinakamababa. Maaaring tigalinis yan, tigahugas. No? So yun ang kanyang ginamit. Paul, a servant of God. Pinapakita niya kung ano ang kanyang calling. Now, tayo ba? Mga servant din ng Panginoon? We are also servant. Kasi ang servant is a one who serves. And all of us have the desire to serve. Why? The Lord has placed that into our heart. Kaya tayo, masaya tayo pag nakapaglilingkod, di ba? Kahit na pagod, di ba, Eileen, Ana? Kahit na napakarami pang ginagawa, pag nakapaglingkod ka sa Panginoon, ang saya mo eh. Why? Because you are fulfilling the purpose of God in your life. Kaya nga kahit anong hirap ng mga Christians, naglilingkod eh. Kasi yun ang nagpapasaya sa atin. Hindi lang nagpapasaya, yun din ang nagpapalago sa atin. So yun, no? Now, not only a servant, but called as an apostle. Now, what is an apostle? An apostle is somebody who is being sent out. Pag sinent out ka, meron kang authority, di ba? Isang king, o isa-send out kita. Now, together with that command or commission for you to go out, like as an ambassador, God has given you the authority. Ano ang authority natin? This. The Word of God. This is our authority. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18, di ba? All authority has been given unto me. At yung authority na yon ay ibinigay sa mga alagad, ibinigay din sa atin, katulad kay Peter, binigay kay Peter, that I have to give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. So binigay yung authority na yun, yung gospel. Yung gospel. So, kaya ganun din ang authority ibinigay sa atin ng Panginoon. Binigyan na tayo ng authority, the gospel. So binigay kay Peter yung key, ibinigay yung key sa mga 12, sa mga alagad, binigay din naman sa lahat ng mga followers ni Jesus Christ. Nasa ano yan? Nasa John chapter 20. At the same time, Acts chapter 1 verse 8. You will be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So lahat ng mga Kristiyano ngayon, look at the wisdom of it. Alam nyo, kung ang authority lang ay nasa isang tao, tingin nyo maaabot niya ba ang mundo? Nasa 12, maaabot lang ba nung 12 yung mundo? Even right now, the reason why marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon, kasi maraming Kristiyano hindi nagsishare. But just imagine kung lahat ng Kristiyano magsishare. Di ba mas matulin? That's why the gospel proclamation is not only for pastors. It is given to every believer. Last Sunday, nag-preach ako sa BBSI. And of course, a lot of teachers, a lot of students, probably they are around BBSI Aklan Plus Church, lapit sa BBSI. One of the oldest, around 50 years old church. And in that preaching, my topic that they have given to me, who is the leader in mission? Who is the leader in mission? Now, who is the leader in mission? The leader in mission is none other than the Holy Spirit, God the Holy Spirit. Remember the book of Acts? That's why the book of Acts is the book of the Holy Spirit. You know, it's sa Old Testament, di ba? It's more of the Father. Pagdating sa Gospel, it's more of Jesus Christ. Pagdating sa book of Acts, moving forward,
it is God, the Holy Spirit, who is working. Of course, the message is Jesus Christ. But when we preach Jesus, it is the Holy Spirit who is convicting people. Who is convicting people, or even showing people that we are sinners. So, just imagine, God has given you and me the ability to open the kingdom of heaven to other people. Who are we? Di ba? Who are we? Pero tignan nyo, sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Let me encourage you. 1 Corinthians chapter 1. Sino yung Sid, can you read please? 1 Corinthians chapter 1, 27 to 28. Up to ano na lang? Up to 29. 27, Pastor, to 29. 26. Yeah, 1 Corinthians Okay, chapter 1, 26 to, 26 to, 20, okay, to 30. okay, to 30. I'm reading in the ESV version. Mm-hmm. So for verse 26, for consider your calling, brothers, not many of you were wise accordingly to the worldly standard. Not many were powerful, not many were noble birth. Verse 27, but God chose what is foolish in this world, shame the wise. God chose what is weak in this world to shame the strong. Verse 28, God chose what is low and despised in this world, even things that are not, to bring nothing things that are. 29, so that the human being might boast in the presence of God, and because of him you are in Christ Jesus, who became to us the wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Verse 31, so that as it is written, let the one who boast in the Lord. Wow. You know, the comparison of Paul is the human wisdom. If you will keep on reading the context of it, previous verses, you will see in there that Paul is trying to distinguish between the human wisdom, the intellectuals of the world, that it's very hard for them to know Jesus as Lord and personal Savior. That's why yung mga unang Kristiyano, karamihan sa kanila mga slaves. Yung mga unang Kristiyano sa Book of Acts, karamihan sa kanila yung medyo hindi mga kilala, madalang, yung talagang may mga kaya o mga intellectuals. Until the Lord opens the heart, just like what happened to Paul. But look at this, di ba? Sabi niya, we have to consider your calling, brothers. Why? Not many of you are wise. According to worldly standard. Tama ba, Hernan? Di ba? Mga nasa row 4 tayo. Row 4. O sabihin mo na, kung marami estudyante, row 10. But God, sabi niya dito, chose us. Not many of you are noble birth. Di ba? Hindi tayo mga pinanganak, may mga dugong bughaw o mga royal blood. Sabi dito, God has chosen the foolish things in the sight of the world. Sino? Yun. Tayo. Para ano? To confound the wise. God has chosen the despised and the low in the world. Para ano? Ayon sa talata. Bakit pinili ng Diyos yung mga yan? Tayo yan. Bakit? Tingnan nyo, laging nasa text ang sagot ha, huwag kayong mag-iisip. Nang kung I'm giving you wisdom. Because later you will see that in the text. Bakit tayo pinili bakit tayo ang pinili ng Diyos, hindi yung mga ano? Of course, meron din mga intellectuals, mga mayayaman, but not too many. Ano sabi sa text? Sa verse 28 and 29. Verse 29, para daw ano? So that no human being might boast in the presence of God. Wow. Para walang makapagmayabang. Di ba? Yan ang problema eh. Alam nyo, isa sa paborito kong talata ay verse 30. Pakibasa mo, Juvenil, ang verse 30. Chapter 1 po ba? Ah. It
because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Who is now our wisdom? Because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Christ is our wisdom. Diba? Napakasarap. Again, who are we? That God has revealed Himself to us. So, yun yung realidad na yung salitang an apostle is somebody who is sent out, and yet God has given him an authority. And again, yung authority niyan ay ibinigay din sa atin as the word of God states sa mga sumusunod na talata, sa mga sumusunod na verses, at sa ibang mga talata pa, para ang ating maging authority is the word of God. So huwag kayong mahihiyang mag-share ng gospel. Huwag naman masyadong magiging mayabang. Kasi iba nagiging mayabang na, di ba? Parang ang tawag dyan, mga holier than thou attitude na. Na kumbaga sa ano, oy, mali ka. Oy, ganito, mas magaling ako sa'yo. No. The wisdom of Christ doesn't behave like that. The wisdom of Christ helps us to behave in love, in humility. Of course, there are times that we need to answer ng sharp sa mga pilosopong mga tao. Alam niyo, nung umaten kami nila Eileen ng kasama si Hannah, yung speaker, which is a Christian, almost mga kakilala ko, doctor. Tinuligsan niya anong pangalan ni Charlie Kirk? Kasi si Charlie Kirk daw, are you familiar with Charlie Kirk? Yeah. Yung binaril, di ba? You're familiar with him. Adventist. Ano? Adventist po kasi siya, siguro yung iba. But ang kanyang leaning talaga is more on it's more on a Christian belief. Kasi may mga Adventist kasi na Adventist lang sa pangalan, pero in reality, ang kanilang mga teachings is only about Jesus Christ. Sa Amerika yon, Sid, ganon. Of course, I can understand na dito sa Pilipinas, yung mga Seventh-day Adventist, kasi depende minsan sa pastor eh. May mga pastor kasi na talagang sumusunod ng husto dun sa turo na ang Adventist kasi kinakailangan sumunod ka sa 10 Commandments para ma-save. Kasi, of course, with Jesus Christ. By the way, that's another 10 Commandments plus Jesus Christ. Pagkatapos, yung pagsamba nila ng Sabado, hindi masyadong issue yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa Romans chapter 14, nadaanan natin yan, na kung saan, kung yung ibang tao sumasamba ng ibang araw, kayo sumasamba ng ibang araw, okay lang yun, walang problema yun. Even sa pagkain eh. Sinasabi din yan. Actually, even sa ilang issue ng ating pamumuhay. No, so in short, ang sabi niya, is to daw si Charlie Kirk ay masyadong mayabang ang dating. Kasi kung magsalita, di ba, Sid, no? Medyo mayabang ang dating. Ang problema, hindi niya alam yung mga taong kausap nung Charlie Kirk. Ang mga kausap ni Charlie Kirk ay mga tao na mga masyado rin matatapang, mayayabang. So, kailangan sumagot ka ng ganun. No, but anyway, nabanggit ko lang yon. I'm not that also said not a follower of Charlie Kirk. Na I'm not an avid fan also of Charlie Kirk. But ang aking punto is yung pastor magsasalita kasi nang hindi niya alam yung atmosphere sa Amerika. Nasa Amerika kinakailangan talaga commanding ka. Kasi ang mga kausap mo doon, lalo na mga student, ibubuli ka nila eh. So you need to be commanding. No? So what I'm saying is this, may mga time na kinakailangan talagang maging matapang tayo. But most of the time, dapat sa pagsishare natin ng salita ng Diyos is humility. Saan natin makikita yan? Mahalaga ito eh. 1 Peter chapter 2, verse 15. 1 Peter chapter 3. I think chapter 3. Yan.
1 Peter chapter 3 verse 15. Sid, pakibasa nga yung verse 15, chapter 3, 1 Peter. Kasama na natin si Shane ngayon. Later, tsaka natin Sid, pakibasa yung 1 Peter chapter 3, verse 15. Okay. Chapter 15. Chapter But in your 3, verse Chapter 3, 15. verse 15. Okay pa. Verse 15, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for the reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Okay, nakita niyo sabi diyan? In your hearts, honor the Lord Jesus as Lord, always being prepared to make a defense. Nakita niyo sabi, is short, pagka merong mga nagtutulig pag merong mga nag-a-against, then you need to make a defense. In short, sabihin mo talaga, at depende din sa taong nakikipag-usap. May mga tao kasing nagtatanong ng sincere na question. And that's why we like this class. Because most of the time, sincere yung inyong mga tanong. Pero may mga taong sarcastic. So, kinakailangan din that you need to be a little bit commanding. Kasi hindi siya makikinig eh. But on the other hand, nakita niyo sabi dyan, so that anyone who asks you for the reason for the hope that is in you. So sasagot ka lang kung kita mo sabi niya, yung testimony ngayon muna ang sasabihin mo. Of course, coupled it with the Word of God. But look at the behavior. But do it with gentleness and respect. Again, babalik tayo sa humility. No? Dependent on the Holy Spirit. Lord, give me the answer to the question of this man. Give me the courage. Give me the ability. And I know you have already given me, but Lord, help me to express this in words na maiintindihan itong taong ito. No, in short, we have the authority, and the authority comes from the Word. I am not the authority. Okay? You are not also the authority. The authority is the Word of God that we need to dispense to others. Kinakailangan natin i-share yan. Diba? So yun ang sabi niya dito, an apostle. And then, he began, I told you, Paul is a very, very learned man of the Old Testament. So nakita niyo, sabi sa verse 2 ng Romans, which he promised before through his prophets, balik na tayo sa Romans chapter 1, concerning his son who was descended from David. The son of David. Now, we have a lot of Old Testament to prove that. No? Was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So, pinapakita dito ni Paul talaga yung learned niya sa Old Testament na sinasabi niya, whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all nations. Okay, hindi tayo namimili ng sisira ng gospel. Hindi tayo namimili. Kahit na para bang minsan yung ibang sisira natin, para bang mas mataas ang tayo sa atin. Ako mga naatinan ko mga meetings. While I was in Korea, I was able to meet President Macapagal Arroyo, President Cory Aquino, President Joseph Estrada, President Noynoy Aquino, pinag-drive ko pa yan. Pero pag may mga opportunity ako na ma-share ang gospel sa kanila, na i-share ko. Regardless of who they are. Because I am not the authority is the Word of God. Kahit mayaman. No, kahit sino. But of course, asking God, Lord, help me how I will share the gospel. Ang isa sa pinaka-epektibo sa akin na na pag-share ng gospel, because keep on thinking about it, I cannot prevent to share it to others. Kasi nga, it is the power of God. Later we will go to that. Pag nasa aeroplano ko, ang lagi ko sinishare yung katabi ko pag ako lang mag-isa, pag meron akong katabi. Sabi, ang ginagamit kong madalas, alam niyo kung ano? Yung 2 diagnostic question.
Ano yung first question? Pag namatay ka ba, pupunta ka sa langit? Nakasakay siya sa eroplano, di takot. Kaya wala akong sinera yata ng gospel sa eroplano na hindi tumanggap sa Panginoon. Noon, ang problema ko, hindi ko na magamit ngayon sa Amerika yan. Pastor, bakit hindi mo magamit yung two diagnostic question? Baka tumawag ng pulis at sabihin, tinetreten ko siya, napapatayin ko siya. Bring mo sabihan ko yung isa tao sa Amerika, ngayon ko lang kakilala. Pag namatay ka ba, nakatitiya ka na pupunta ka sa langit? Patay ako niyan. Demanda ako sa Amerika. You see the wisdom? You see the wisdom that God has given us? Meron siyang mga tools, but it depends upon the situation where you will use the tools. Actually, si Jesus Christ, yung sinabi ko Romans Road, hindi naman ginamit ni Jesus Christ yun eh. Diba? Hindi naman niya ginamit yun eh. Yung two diagnostic question, hindi niya rin ginamit. Yung bridge illustration, ginamit niya pahapyaw. I am the way, the truth, and the life. Pero hindi yung talagang bridge illustration na hawak natin ngayon. Ano pa yung binanggit ko kanina? Yun, maaaring ginamit niya minsan yung new birth approach kay Nicodemus. Pero kung titingnan niyo sa encounter ng Panginoon, iba-iba yung ginagamit niyang tools for evangelism. He is not tied up to it. Pero iisa ang pupuntahan patungo sa kanya. Because he is a God's son who was sent with an authority. Lagi niya sinasabi, di ba? The Father sent me. The Father sent me. The Father has given me a work that it needs to be finished. Ang authority niya is a derived. Look at the word, it's a derived. Our authority is a derived authority. Ano ibig sabihin, pastor, ng derived? Galing sa Diyos, binigay kay Jesus, of course, as human, may authority naman talaga si Jesus Christ. All authority has been given unto Him. Then binigay sa apostles, and then yung mga apostles, nakarating sa mga mananampalataya hanggang makarating sa atin. At isineshare natin sa iba. Ang tawag doon, derive authority. Pero, iisa ang authority. The Word of God. By the way, may tala tayo, no? John chapter 17, verse 20. Tingnan niyo sabi ng John chapter, this is the prayer of Jesus Christ. The reason why I'm opening all of these verses to you is for you to, to be confident. No? John chapter 17, verse 18 up to 20. John chapter 17, verse 18 and 20, up to 20. Shane, do you have your Bible? Opo. Okay, that's good. I just want to make sure that you are all awake. Just want to make sure that you are listening intently. So Shane, ikaw magbabasa. John chapter 17, verse 18 to 20. This is the prayer of Jesus Christ. This is the longest recorded prayer of our Lord. Actually, this is what we call the model prayer. Ito dapat yung model prayer. So, Shane, John chapter 17, verse 18 to 20. Pinagpe-pray niya dito ang mga alagad. Kasi iiwanan niya na, this is the night before His crucifixion. Okay, Shane, are you ready? Opo. Okay, read it. John chapter 17 verse 18 to 20. 18. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. 20. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang mahalin. Okay, nakita yung sabi dyan, di ba? Pinagpe-pray niya, sabi niya gano'n, no? Kung paanong isinugo mo ako, nananalangin si Jesus Christ sa Ama. Sabi niya, kung paanong isinusugo mo ako sa mundo,
isinusugo ko rin naman ang 12. Kasi kausap niya dito yung 11 na lang. Wala na si Judas dito. Tumakas na. Tumakas na. To ano na. Ang tawag sa Koreano niya, tumangkaso. Tumakas na. Kasi naipagkanulo niya na eh. Actually, ito na yung sa Garden of Gethsemane. No? Kung paano sinugo mo ako, isinusugo ko naman yung 11 sa mundo. Pero ano sabi niya sa verse 20, Shane? Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Okay. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko na pinapadala sa mundo, pinapadala ko rin naman yung mananampalataya sa akin sa pamamagitan nila. So ito ang purpose ng ating School of Ministry. Kasi ibang mga Christians, kontento na sa pagiging attend, uwi, attend, uwi, attend, uwi, kain, masaya. Di ba? Pero there's more than that. Meron akong kausap sa Korea. Alam niyo naman yung ibang mga kulto, no? Ibang mga kulto. Ano ito, para break. Ibang mga kulto, ang sinasabi nila, parang katulad ng Iglesia ni Cristo. Pag nakakausap kayo ng Iglesia ni Cristo, tatanungin, anong authority meron kayo para magpahayag ng salita ng Diyos? Kasi sa kanila, sa Iglesia ni Cristo, ang ministro lang ang may karapatang magpahayag ng salita ng Diyos. Sa mga miyembro, wala. Kaya madalang sa kanila may Biblia. Ministro lang. Ganon din sa Katoliko. Sa Katoliko, ang pari lang ang pwede. No, ngayon, inopen na nila kasi hindi nila mapigil eh. Itong kausap ko, nagba-Bible din, pero mga branch din ng kulto. Yung kulto, maling pananampalataya. Na para sa kanila, yung religion lang nila ang pwedeng magpahayag ng salita ng Diyos. Sila lang. Di sabi niya sa akin, this is probably around 30 years ago. Sa Korea to eh. Kasi sa Korea maraming mga kulto eh, ng mga Pilipino din. Sabi niya, anong karapatan mo magpahayag ng salita ng Diyos? Tinawag ka ba ng Diyos? Kasi sa tibiling na, sila lang ang tinawag ng Diyos eh. Sabi ko, oo! Paliwanag mo nga kung paano ka tinawag ng Diyos. Ini-engage niya ako sa debate. Paliwanag mo kung bakit ka tinawag ng Diyos. Sabi ko sa kanya, kahit ipaliwanag mo sa'yo, hindi mo maiintindihan. Kasi alam ko, babanggit ako ng talata, kukunin niya naman yung talata, gagamitin niya out of context. Sabi ko ulit, paliwanag mo sa akin kung paano ka tinawag ng Diyos, paano ka nagkaroon ng karapatan. Sabi ko, hindi mo nga maiintindihan eh. Hindi, sabihin mo sa akin talaga. Ang kulit. Gusto mo sabihin kasi yung tanong, ang sagot, kung bakit di mo maintindihan. O sige, sabihin mo. Hindi mo maiintindihan kasi nung tawagin ako ng Diyos, wala ka. Mga pilosopo na ikausap ko, ano sasabihin ko? Kahit na ipaliwanag ko na tinawag ako ng Diyos, hindi mo maintindihan kasi nung tawagin ako, wala ka dun. Mula noon, wala na. Ay na akong kausapin. Kasi naunahan ko siya sa pagiging pilosopo eh. Dahil alam ko hindi naman siya naghahanap ng katotohanan eh. Nag-engage ng debate. Gusto ko na i-end. Yung gumawa nitong ating solar, mga Jehovah yan eh, mga Jehovah. Wala, hindi ko naman alam na Jehovah nung una eh. Kasi dami kong kinokontra. Ito, mga quote. Ito pinakamagandang quote. Punta siya rito. Elder na. Binabanggit niya ako ng talata. Ako ang nag-engage actually. Nag-ano ako. Kasi sabi ko, Lord, engage ko to kasi ang tagal kong kasama eh. At pamisa, ang nakakatuwa pa, nung una kasi, banggit siya ng binggat ng mga talata sa akin. Banggit siya ng mga banggit ng mga talata, ng mga verses. Na ang ginabanggit niya ng mga verses, yung mga pang normal life. Na ang gray hair is a sign of wisdom. Sabi niya gano'n. Tapos ako naman, sabi ko, pasensya ka na kasi ganito. Oo, patience, gano'n. Paano yung Bible, binabanggit niya. Yung mga pang-ugali. Ang galing eh. Yun yung sinasabi ko na maraming mga tao parang Kristiyano sa panlabas.
Kasi yung salita nila, yung ugali nila, actually yung kanilang mga sinusurrender pa. Nakakahiya minsan yung totoo mga Kristiyano. Kasi ito, dati silang nakatira sa Quezon City, mayaman. Pero ang ginawa nila, lumipat ng Aurora Dingalan para mag full-time. So biniwanan nila yung negosyo nila na mga paglilinis ng mga aircon kasi pagka daw Sunday, hindi sila makaalis. Lagi daw mga trabaho. Kaya sabi niya, hindi ubra to. Kaya dinala niya yung pamilya niya sa Dingalan. At doon, naggawa na lang ng solar. Yung solar kasi, pwede ka hindi magtrabaho ng linggo dyan eh. So talagang binigay nila yung kanilang pati mga anak nagtatrabaho. Pero pagdating kay Kristo, bagsak. Kasi si Kristo ay nilalang lang. Ayoko na ikwento sa inyo kasi mawala na naman tayo sa topic eh. Gusto ko mag-concentrate tayo sa Romans eh. So ini-engage ko yun pagka alam ko, Lord, pero siguro 2 or 3 days na lang before, nung paalis matatapos na. Because I want to give him the opportunity. At present ko si Jesus Christ, na si Jesus Christ is not a created being, but He is the Creator. Banggit siya ng mga talata, out of context naman, hinabanggit yung nila, yung New World Translation nila, na translation lang nila, pero pinababayaan kong buksan niya, sige, buksan mo yung New World Translation mo. Sige, ano ba sinasabi dyan? Problema, minsan yung pagkakabasa niya, pabordo sa akin, biski na gawa nilang Bible yun. Sarili nilang Bible yun, gawa nila yun, New World Translation. So, my point is this. When you share the gospel, iba-iba ang response ng mga tao at iba-iba ang makakaharap ninyo. This is the reason why we need to be dependent in the Holy Spirit when we share. This is the reason why we need to remind ourselves, Lord, help me. Lord, help me to be reminded I need to be humble. I need to be gentle. No? So, pag may mga pagkakataon naman na kinakailangan natin talagang sabihin ng talagang masakit, wala tayong magagawa eh. Si Jesus Christ, kung titignan natin, hindi lahat naman ng mga sinabi niya masasarap sa tenga eh. Meron na sinabi niya, kayo ay sa inyong mga amang diablo. Na isang sinungaling. Pagkat simula pa ay siya ay sinungaling na. Nagtataka yung mga reliyosong tao, di ba? Bakit mo sasabihin, hindi kami anak ni Diablo, kami anak ni Abraham. Kung anak kayo ni Abraham, bakit niyo ako gustong patayin? Di ba? Again, those are So we have the authority. The authority is the Word of God. At yun nga, sinugo tayo din ng ating Panginoon dahil sa nanampalataya tayo sa Kanyang salita. At nung tayo manampalataya, ang leader natin ngayon ay ang banal na Espiritu na nasa atin. Bawat isa sa atin dito, sinelyuhan ng banal na Espiritu. Okay? Now, let me stop from here. Baka may question. Any question? Or any additional comment from our online student? Any experiences na naisi-share nyo yung gospel? Sino sa inyo naka-experience na? Please share naman, Gerald! Hello. Teka. Sige, ito muna online. Sid, ikaw muna. Sa evangelism po kasi, Pastor, one of the ministry ko po kasi yan sa jail po, sa jail, every Thursday. And every Tuesday, ina-assign na po ako sa mga pulis. So, yun yung mga tina-target po namin ngayon. So, sa evangelism po, yung method, di ba natakil natin yung method. So, opo, tama po, no? Nagdidepende kasi yan sa either sa kausap and then sa time availability ng tao. Kung medyo mabilis, yung time niya, Romans Road, ginagamit ko po yan pag kulang ako sa time. Pero pag may time naman, nabibigyan ako, meron kasi akong ginawang personal, kasi yun po yung encourage ko rin dun sa ibang mga kasama ko rin po sa gawain na dapat meron kang sarili mong personal na tawag dito yung evangelism kung paano mo siya i-approach, no? So sa akin po kasi,
lagi ko po siya sinisimulan yung personal ko dun sa wickedness of men. Kasi yung gospel po, good news po yan, mabuting balita. So in order to understand o ma-highlight yung good news, dapat malaman muna ng tao ano yung bad news. So sinisimulan ko yan lagi sa bad news, no? Sa wickedness of men, tapos where sin came from, saan ba nanggaling yung kasalanan. So para aware sila, tapos ano yung epekto ng kasalanan, and then ano yung punishment ng kasalanan, and how to reconcile with God. So sino ba yung nag-reconcile? So yan po lahat, in-explain ko yan. And then saka ko po dadating ng what must I do to be saved? No? Repentance, believing, confession, tapos yung pagmamahal ng Panginoon. So doon, pagdating sa good news, na-highlight kasi nakikita nila na gusto kong iparamdam sa kanila na ito yung katayuan mo, katayuan natin na kaya kailangan natin ng Panginoon. Diba sabi nga ng Panginoon, hindi sinugo siya dito hindi para sa matuwid, kundi para sa mga makasalanan na handang magsisi. So hindi, sabi nga ng Bible, when example siya, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang may sakit, ang may karamdaman. So kaya yun ang gusto ko pong i-emphasize sa kanila na kailangan mo si Kristo dahil nandito tayo sa kasalanan, no? Tayo makasalanan. So kailangan mo ng tagapagligtas. So sa ganun ko po siya sinisimulan. And then ang verse kong naibibigay mostly doon, yung pang-una kong spiel sa kanila, yung Ezekiel chapter 3 verse 17, verse 18. Ang sabi ng Bible, if I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from the wicked way, in order to save his life, the wicked person shall die for his iniquity, but his blood I will require at your hand. So yun ang pauna ko lagi na kaya ko sinishare sa iyo ang salita ng Panginoon dahil meron akong may requirement sa akin ng Panginoon bilang save na sabihin sa iyo kasi yung pag ikaw'y namatay at hindi mo lang kita binahaginan, pananagutan ko sa Panginoon yun. So kaya naiintindihan ng tao bakit ko siya kailangan i-share ng gospel. Dahil kumbaga pananagutan ko siya sa Panginoon eh. So pagdating doon, nakukuha ko 'yung attention niya. So kasi meron akong dahilan kung bakit ko sinishare kasi ako 'yung mananagot sa Diyos. So sabi sa verse 19, sinasabi ko rin sa kanya noon, sabi sa verse 19 ng Ezekiel chapter 3, but if you warn the wicked and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die for his iniquity, but naputol po pala yung verse. Kumbaga hindi na sa akin required yung kanyang kamatayan. Kasi nabahagi ko na yung salita niya. So pagkatapos nun, pastor, nagsisimula na po ako sa wickedness of men. Sinisimulan ko sa Psalms, yung sabi dito, behold, I was brought forth iniquity, and sin did my mother conceive me. So dito pinapaalam ko, nasa sinapupunan pa lang tayo, makasalanan na tayo. Sabi ng Bible, pinaglihin na tayo sa kasalanan. So ngayon, kaya kung obserbahan natin, nagbibigay example, yung mga bata, kahit bata paglabas niyan, paglapitin mo yung dalawang bata, magugulat ka. Yung isa nananakit, nag-aaway na sila, walang nagtuturo. Bakit ganun? Kasi nga sabi nga ng Bible, yung kasalanan, hindi mo na kailangang ituro yan, kusang lalabas sa tao. So, sa ganung point, sila, kumbaga nakikita ko sa kanila sa face, nila na nagkakaroon sila ng interest. Tapos sa susunod po doon, saan nanggaling ba yung kasalanan? Romans 5:12. Sabi, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and sin, death spread to all men because of all sin. So nanggaling po yan kay Eva at Adan. So siyempre, lahat naman po tayo, yun ang natin, background natin kay Eva at Adan. So doon po nanggaling yung kasalanan. Tapos sinusunod ko po yan yung yung epekto na po ng kasalanan, and then I give it the verse, Ephesians 2:1-3, and then yung punishment po, yung sa Revelation 21:28. Ito, basahin ko lang yung sa punishment. Sabi niya dito, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerer, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of which burn with fire and brimstone, which is the second death. So kasi minsan ng tao kasi pagkausap mo,
feeling nila kasi hindi sila gano'n kasama, eh. Mhm. So sabihin Mhm. nun, "Hindi naman ako murderer, eh, hindi naman ako sexual immoral, hindi naman ako sorcerer, hindi naman ako idolater." Pero pagdating dito sa verse na 'to, "And all liars," Mhm. doon ko sila nakukuha. Kasi alam nila wala naman talagang tao na nabuhay na hindi nagsisinungaling, hindi Mhm. man lang nakapagsinungaling. So, aminado sila, aamin sila na talagang may kasalanan. So yung gano'n po pastor 'no, ini-emphasize ko yung mga word na gano'n and then dun sa reconciliation. Yung how to reconcile with God. So nagbibigay ako yung Colossians 1:21-22, sabi ng Bible dun, "And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death in order to present you holy, blameless, above reproach before him." So pinapakita ko dun yung initiator ng reconciliation, hindi tayong tao. Kundi ang Diyos ang nag-initiate pa rin para tayo magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Kasi alienated tayo sabi ng Bible, eh. Mhm. Paano tayo na-reconcile? Sabi ng Bible, through the body, to the flesh, dun sa krus ng Calvary. Yun yung ginawa ng Panginoon, kaya tayo na-reconcile. So, yun po yung pinapaunawa ko po sa kanila yun. And then, yun na yung Romans 5:10, ginagamit ko rin po yan. Tapos yun na po yung repentance, confession, believing, and yung pagmamahalan ng Panginoon. Yun. Amen. Yun po, mga gano'n po, yung gano'n po. 'Pag may time po, 'pag medyo mahaba yung binigay sa'king time. Pero 'pag talagang maiksi lang, alam ko katulad niyan, 'pag street preaching, kunyari may street preaching po kami and then may tracts kami habang yung mga naglalakad binibigyan namin and then dini-deal namin. Normally mga Romans 5 talagang maano na Romans road lang o kaya yung Bible tracts, yun po ini-explain po namin yun. Kaya minsan medyo ano rin ako sa ano kasi Bible tracts pastor, eh. Kasi may Bible tracts ako nababasa na parang hindi siya ano, eh, medyo Mhm. kaya for me lang, sa'kin lang, pumipili talaga ako ng Bible tracts na sa tingin ko talaga, ah, masasabi kong kasi ewan ko lang po ba sir, yun lang. Pagka yun lang po yung strategy siguro po namin na na kapag may nag-street preaching kami, then nagdi-deal din kami sa mga naglalakad, yung mga tao dun. So, normally yung gano'ng ano po, approach. Yung katulad ng tinuro niyo po na kanina. Amen. So praise God. Actually, sinamarize mo na yung Romans chapter 1. But that's good. That's good. So see, you look at yung mga inaano ni Steve, di ba? The authority comes from the word. Kaya mahalaga yung yung mga verses natin. Mahalaga yung mga verses kasi they cannot argue with the passage. They cannot argue with it. So makikita nila. So thank you, Sid. At that's a good that's a good way of sharing the gospel. Okay? So thank you, thank you. Meron pa sino sa inyo ang nakapag-share ng personal ng ano lang, Hana, do you have those experiences na nakapag-share ka ng personal, one-on-one? Yeah, oo. Rinig kita yan. Mm. Mhm. Mm. Mm.
Ah. Wow, that's another level, ano? Another level. Iba yung kay Sid, iba yung sa'yo. Oh, praise God for that. Meron akong book dito from Jeff Ress. Jeff Ress is one of the advisor of the different president of the Philippines. Ang pamagat ng libro, hindi ko na mahanap, nandito sa left side ko, is Not All Roads Leads to Heaven. Kasi ang motto noon, di ba? All roads leads to Rome. All roads lead to Rome. Kasi ginawa yan ng mga emperor na parang nagpagawa ng mga road, pero lahat sila patungo sa Rome. That's the most powerful country during that time. So isa sa ginamit niya yun na halimbawa, not all roads leads to heaven. So tulad na sinasabi mo, Hana. But you see the difference, di ba? Yung kay Sid, it's a little bit different kasi ang address ni Sid is more on the word. But the question is, yung sinasabi ni Hana, pag ang naging basihan na nung kausap mo is not based now, not on the word, but it's the word plus history. Yan ang ang challenge. How will you navigate? How will you answer those people? That's why yung paborito ng mga apologists natin, na yun yung binasa natin kanina, yung 1 Peter chapter 3 verse 15, be ready to make a defense. No? And normally, pagka gano'n ng mga kausap mo, tama yung ginagawa mo, Hana, you are just defeating and arguing your opponents, putting him down or putting them down by their own strength. Let me repeat that. Putting them down or arguing, using their arguments, using their strength to put them down. Ang tawag dyan yung sa tinatawag nating taekwondo. Sa taekwondo, hindi yan palakasan, pagalingan. Kailangan talunin mo yung kalaban mo. Pag alam mo yung strength niya, dun mo siya i-address. Dun mo siya i-address. At yun din ang magtatalo sa kanya. This means na yung sinasabi nilang argumento, pag
skin-routinize mo ng in-scrutinize, tinanong mo sila ng tunanong based on their arguments, yun na mismo ang magdi-disprove that there is a fallacy in their arguments. In short, mali yung argumento nila. It doesn't make sense. So, medyo ano yan, medyo deeper. But, isa lang ang experience ko. Hindi ka ilalagay ng Panginoon na mag-share ng gospel na hindi ka rin i-equip ng Panginoon. Depende dun sa kausap mo. That's my experience. Kasi alam ng Panginoon kung ano din minsan yung limit natin o alam ng Panginoon saan tayo i-expose. Actually, sa Amerika, hindi pwede yung hindi na pwede ngayon yung blitz o yung gunshot evangelism. Point gun evangelism. Ano ibig sabihin ko ng point gun evangelism? Yung unang upo pa lang, oy, sisharean ko na to, hindi ko kilala. Pag namatay ka ba, nakatitiyak ka na pupunta sa langit? Hindi mo kilala. Delikado ka doon. Mag-aaway kayo niyan. Kasi sa Amerika, na mga bata, sinasabihan na kanila kaagad dyan, don't talk to strangers. So, napakahirap mag-share ng immediately, share mo kaagad ng gospel. Negative kaagad yun. Okay? But of course, depende sa banal na espiritu. Pag nililid ka, ako minsan may mga cases akong ganon. Pero ako, nagpe-pray ako, Lord, can you open an opportunity? No, I'm saying this because you know what? Kung ano ang pinaka-best form of evangelism sa America now. And I believe this is a very important reminder sa atin. The best form of evangelism is creating first a relationship with the person. Huwag mo kagad ipasak yung mensahe. There are times that we're using that. No? Tulad ng sabi ni Sid, na sinasabi ni Sid, pag may mahaba, sinasabi niya talaga. Pag may maikli, sinasabi niya rin kung ano yung depende, kung ano yung gagamitin niyang tool. Pero, ang pinaka maganda, I think ay yung nagde-develop ka muna ng relationship sa tao. Nagde-develop ka muna ng relationship. That's why yung mga kaklase nyo, mga kaibigan nyo, may na yan eh. Tulad si Hannah, no? Again, let me use the example of Hannah. May mga relationship na siya dun sa mga ibang estudyante, kaklase niya. Pero direkta niya na ngayon nakakausap. I don't know, Hannah, nag-aaway ba kayo minsan? Mm-hmm. Yeah. Because there are some people na talagang hindi mo talaga kaagad-agad mawiwin sa Panginoon kasi they are still processing it on their mind. And at the same time, you are giving them an opportunity that the Holy Spirit will work in them. Our job as sharer of the gospel is just to share. So, in short, ang magliligtas lang talaga niya ng Diyos, babalik tayo sa doktrina ng eleksyon niya, di ba? Ang Diyos lang ang makapag-o-open ng puso ng tao. Hindi tayo. No? So in short, babalik lagi tayo doon. Marami din ako kasi nakita, and I know Sid can testify to this sa experience namin because I think we came from the same background with Sid. Because I'm also a graduate of the seminary na siguro yung mga kagraduate niya, no? Kasi habang nagsishare si Sid, oh, that sounds familiar because yun ang paraan namin. No? Pero marami akong napatanggap sa Panginoon, tumanggap lang ngayon, pero pagkatapos nun, wala na. Hindi mo makita hindi mo makita na talagang totoo tumanggap. Marami din, ako napakarami kong napatanggap sa Panginoon pero minsan yata tinanggap ako yung yung galing ko Pero hindi naman pala talaga Kristiyano. Pero marami din napatanggap na nakita mo na talagang lumago, no? What I mean is this, ang trabaho lang natin ay mag-share. And as we share, it's a different See the point? Am I communicating? Amen, Brother. Amen, yeah. But we need to keep on sharing. But at the same time, dependent on the Holy Spirit. So, ba't na tayo natungo doon? Kasi just imagine the sharing, the authority, the strength, the courage comes from the Word. Di ba? Kasi yun ang sa'yo, yun ang nagpupush sa'yo. Mali sinasabi nito Mali standing nito
Kawawa tong taong ito, pupunta sa impyerno eh. Itong taong ito na, kaya tumayabang kasi, kaya wicked, kasi nga, sinasabi na ng Romans chapter 1, God gave them up. Yun ang reason, isa. Yun ang isang sagot sa tanong mo. Kasi, they insist. They keep on insisting. They keep on twisting the truth. Ayun, papunta tayo sa Romans, ano? Siguro basahin na natin. Balik na ulit tayo sa Romans. Hindi pa dapat dyan pero talon tayo para makita uli natin. Romans chapter 1 verse 18. Tingnan niyo sabi dyan. Romans chapter 1 verse 18 up to, sagutin natin yung tanong ni 1 to 25 natin basahin. Sino ba nandito? Brother Darwin, okay ka ba? Hindi ka ba gumagawa ng pizza o nagtatrabaho? Kung nagtatrabaho, okay lang ha. Joel, pakibasa. Romans chapter 1, verse 18 up to 25. Okay, Romans chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth and righteousness. 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they were without excuse. 21. Because that when they know God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Look at verse 22, ha? Verse 22. Professing themselves to be wise, they became fools. 23. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. 24. Wherefore God also gave them up uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves. 25. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. 26. 26. For this cause God gave them up unto vile afflictions, for even their women they changed the natural use into that which is against nature. 27. And likewise also the men leaving the natural use of the woman, bound in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Okay, alam ko nabasa niyo na to, no? Pero basahin niyo pa uli. So, dito makita natin bakit ginave up. The more they insist on twisting the truth, the more they claim to be wise. So, ito na yung sagot sa tanong mo, Gerald. Against God, ang ginagawa ngayon ng Panginoon, God gave up. God gave up. Pinawo-worse lang sila. Una, nag-create sila ng sarili nilang Diyos. No, alam natin yan. Sama rin ng mga idols. Nung nag-create sila ng sarili nilang Diyos, akala nila wise yun, nag-lead pa ito sa others. Nag-lead na ito sa kanilang behavior. Kaya yun sabi sa verse 26. For this reason, ano yung reason? Nag-invento sila ng salita nilang Diyos, ng sarili nilang Diyos. Kasi ang akala nila, wise sila. Give up na ng Panginoong Diyos, ginag-give up ang Panginoong Diyos at dinala pa sila doon sa mga immorality. Kaya against
ang Bible sa mga bakla, sa mga tomboy. Kasi yun ang sinasabi. Short, God gave them up para maging worse ng worse. Para makita nila na you are actually rebelling against me. You are twisting the truth. You are depending on yourself. Sinasabi niya dito. Na akala nyo matatalino kayo, pero in reality, yung inyong pasimula, problema na. Babanggitain niya mamaya ng sin. Ngayon, maglilid pa yan sa another, maglilid pa yan sa another, maglilid pa yan sa another. Yan yung sinasabi dito. Yun ang, actually, yung salitang gave up dyan, Gerald, binanggit ng 3 times. Binanggit na din yan doon sa sa verse 28. God gave them up. Nagsimula sa verse 24 yan. God gave them up in verse 24. In verse 26, God gave them up. In verse 28, God gave them up to be debased. Bakit? Saan nagsimula? They profess to be wise, and yet they are fools. Amen, Pastor. Di ba? Pero, huwag kayo malungkot. Nagsisimula pa lang naman si Paul eh. Actually, itong mga practice na ito is practice more of the Gentile world. Ina-address niya muna yung mga hentil. Na kasi sa mga Gentiles, you know, there are 2 kinds of people, the Jewish and the Gentiles, di ba? Yung mga Gentiles, ano yan, talagang bara-bara, especially yung world. Kaya yung mga napapanood nyo sa Netflix, di ba? Makita nyo yung mga napapanood dyan, lalo na yung mga background ng mga romance. Oh, the adultery is really what do you call that? The brutality, no? Yung treatment nila sa mga tao, yung kasalanan. Napakatindi. Yung immorality, yung mga bakla, mga tomboy. No. Ayaw ng Bible nun. Sa 18 hanggang 32, God's wrath on ungodliness. Ha? God's wrath on ungodliness. God's wrath on ungodliness. Kaya nga, even yung mga nakikita natin, mga politicians, di ba? Dami ng pera, pera pa, pera pa, pera pa, pera pa, pera pa. Hindi ko makontento. Hindi makontento, pera, pera, pera. Ngayon, nakapagbigay ba ng satisfaction sa kanila kahit gaano kalaking gamitin nila, kahit saan pa yan, sa parties, sa pagbibiyahe, kung saan-saan. Di ba? Di ba ninyo nakita lumalala lang yung buhay nila? Lumalala lang, humihirap lang. Tayo ng mga nanonood, naiinggit tayo. Nakakainggit. Sarap ng buhay. No? Lagi na lang sakay ng sariling eroplano. Nako, ako yung dami ko lang sakay ng eroplano, siguro meron na 100 yata eh. Sabi ko sa inyo, isa sa pinakamahirap mo yun, sumakay ng eroplano. Isa na kapag ko-concern yan, isa na nakakainip. Yung pagkain nila, dati excited ka, ngayon, paulit-ulit naman itong pagkain na to. Pagkatapos makaramdam ka lang ng kaunting turbulence na hindi ka dati nakakaramdam. Naku, Lord, ano ito, katapusan ko na ba? Para ka na lang buhos, masakay ng motorsiklo. Yun, walang satisfaction eh. Man will only become worse. The more you get, if not because of Christ, the more you will thirst and will ask for more. Amen. Di ba? Yan ang problema ng sin. Selfishness. Di ba? At pagka ngayon, wala nang magawa yung kanilang selfishness, saan sila nagpupunta? Kasi yung guilt nila nandoon pa rin. Maraming mental health. Akala niyo ba masasarap buhay nila? From the outside, akala lang natin masasarap. Sinasabi nga ng Bible, di ba, mabuti pa yung laborer. Pagkatrabaho niya ngayong araw na to, sa gabi, ano ang sabi ng Bible? Matulog mahimbing. Sarap ng tulog, di ba? Di ba? Sarap ng tulog. Kinabukasan, may strength na naman siya. Kailangan niya magtrabaho kasi yung tatrabawin niya ng araw niya, yun ang pangkain niya. Pagtulog niya sa gabi, sarap na naman ng tulog. Yung mga mayayaman, nako, sinasabi ko sa inyo. Araw yan, pera na pinag-uusapan. Pagdating pa sa gabi, yan pa rin ang iniisip. Pag yun ang buhay mo,
Yung pleasure, yung lust, araw na yan. Pagdating sa gabi, yung pa rin ang hinahanap. Lagi silang kinakain ng mga bagay na to. Yung sinasabi na huwag ka mag-ipon ng kayamanan na nabubulok. Ah, Kinakain na lang mga kalaban. yun ang reason, di ba? Kung mag-ipon ka ng kayamanan para sa lahat. Sa langit. At the same time, the abundance of past life doesn't consist in the abundance of things that he has. Yeah? Yun yung truth, no? Parang nakikita mo yung liwanag ng mundo kung bakit nangyayari. Eh, totoo naman, di ba? O kayong tatlo, sarap buhay nyo kaysa sa mayayaman, di ba? Hindi lang kayo, tayong lahat. Praise God, di ba? Kasi kung ano, ang Panginoon ang simple lang yung buhay natin. Now, it doesn't mean na ayoko kayo yumaman. Sana yumaman kayo. Yan ang prayer ko. Ha? Kasi sabi din naman ng Bible, ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan eh. He has given the strength to produce wealth. At marami din naman Kristiyano mayayaman. Hindi nga lang ganun karami katulad ng mga mahirap. Pero hindi pinagbabawal sa atin ng Diyos na yumaman. Pero pag mayaman tayo, pinag-iingat tayo ng Diyos. Kaya nga si Paul kay Timothy, charge them that are rich in this world not to trust in their own riches, but to trust in the living God. Salamat kasi meron tayong mga kinagamit ng Panginoon, di ba? So yun ang sinasabi dito eh, gini-give up sila. But again, the more they become worse, may present natin, o sa susunod, tomorrow, hindi, sa Thursday na, yung religious world naman sa chapter 2 ng Romans chapter 2. No? Romans chapter 2. Kasi yan, mga ina-address naman yung mga relihiyoso. Akala nila exempted sila. But look at this passage. Di ba? Sabihin nyo na lahat ng kasalanan nandiyan dyan. Pag tinuloy-tuloy ni ang basa dyan, yung miminto sino ba yung nagbasa hanggang si Joel. No? Pag tinuloy ko yan sa verse 28, tingnan nyo, babasahin ko. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind so that what ought not to be done, look at this, all of the sin, they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice, full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Verse 32. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die. At hindi lang yun sila, tingnan nyo, meron din sinabi dito, they not only do them, but give approval to those who practice them. Diba? Kaya nga yun, nakikipag-compromise na, hindi pwede yan, okay lang yan. Lalo na yung term na, mapagmahal naman ng Diyos eh, mapagpatawad naman ng Diyos, sige tuloy-tuloy mo lang yan. Ang tawag natin dyan, antinomianism, na kung saan inaabuso yung grace ng Diyos, ang akala nila, ligtas sila. Yung pala, hindi naman pala talaga. Kasi dalawa lang pala yun eh. Yung kasala ka na hindi mo sinasadya. Yung pagkakasala na pinamumuhay mo, hindi ka naman papatawad mo. Okay. So, yung... Pinamumuhay mo yung kasalanan yun eh. Pero yung hindi mo sinasadya, yung pinapatawad ka, sabi, Christian ka, okay, nagpapatawad. Pero yung Christian ka nga, pero tuloy-tuloy ko pa sa kasalanan. Murado, di ka naman magkasalanan. Kasi in the first place, talagang hindi Kristiyano, no, Joel? Talagang walang banal na espiritu. Di ba? Actually, tinalakay ni Paul yun sa Romans chapter 6. Kaya nga sabi ko, masarap ang book of Romans. Kasi may mga taong doon sa Roma na akala nila, ay, talagang saved na kami by the grace of God. Pero sabi ni Paul, will you keep on sinning that grace may abound? By no means, no. Sapagkat ang sinasabi niya dito, ang tunay na pinananahanan ng banal na espiritu sa kanyang puso, ang tunay na mga anak ng Diyos, hindi nag-e-enjoy, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Di ba? Of course, hindi natin magiging perfecto. Minsan magkakamali tayo, magkakasala tayo. Pero ang kaibahan natin, alam natin, Lord, forgive me, nagkasala ako sa iyo. Di ba? Kasi dito, ang dami ng binanggit na kasalanan eh. Walang kalusot eh. Sabi ko nga, wow, the Holy Spirit
alam mong human nature, mga ngatwiran. Katulad ng sabi kanina ni Sid, no? Sasabihin yung sexually immoral, yung ganito ganyan, pero pagdating dun sa all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. In short, not only to those who are doing those, but also to those who approves. Diba? Yan ang sabi sa huling talata eh. That's why we cannot keep silent eh. Not we are telling it to them because we are holier than them. Because we are only holy because of the grace of God. But sinasabi natin, this is what the Word of God says. And this is the authority. It's not coming from me. It's coming from God. And I'm saying this because God loves you. And I love you. Diba? Okay. Huling talata natin sa verse 7 ng Romans chapter 1. Tumalong kasi tayo eh. Dito tayo magtatapos. I'll end this at 10:30. Kay Pastor Donald hanggang 11:30 ah. Kaya enjoy kayo ng 2 months. Wala si Pastor Donald. Pagdating ni Pastor Donald, 2 hours ulit kayo. Tingnan sabi sa verse 7. Sino ang sinusulatan? Sige, pakibasa, Hernan. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maglibanan. Okay. Samayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sid, pakibasa mo sa ESV kasi ito minsan ang problema ng translation. Ano? Sa Tagalog, maganda yung pagkakabanggit niya. Ano? Medyo tama yon, banal, di ba? Yung ibang talata, ibang translation kasi followers, hindi masyadong may emphasis yung pinaka-sense nito. Sid, pakibasa sa verse 7 sa ESV. Okay, verse 7 po. To all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Look at the small words, called to be saints. Sa pagkakatranslate sa Tagalog, kayong tinawag na mga banal. Magno-November 1 na. ng mga banal. Mga banal, di ba? But stick tayo sa saints. No November 1 na. Ano ang tawag nila dyan? All Saint Day. Sino sineselebrate? Mga patay. Tama niyo, Bilil? Mga patay. Si Paul ba, nung isulat yung mga tiga-Roma, ang sinusulatan ba niya? Mga patay o mga buhay? Mga buhay. Di ba? Mga anak ng Diyos. Ano ang tawag sa mga anak ng Diyos? Saint. Di ba sabi? Saint. Mga buhay. Mga buhay sinusulatan. So ngayon, pwede kong tawagin si Gerald, Saint Jubenil, Saint Hernan. Bakit tayo naging saint? Kasi pagbabanggit kayo sa previous verses, di ba? Kasi yun ang masarap sa Bible eh. Kaya gusto ko talaga mag-stick lang tayo sa Bible eh. Kaya tayo tinawag na saints because of Jesus Christ in the first 6 verses. Because of what Jesus Christ have done to us. Kaya ang tawag sa atin, saint. Ano ang problema ng ibang turo, especially ng Roman Catholic? Para maging saint ka, di ba, dinedeclare yan, ang tawag dyan is papal declaration when he is sitting on the chair, the infallibility of the Pope. In short, pag nakaupo siya doon, siya yung representative ng Diyos na pwede siyang mag-declare in the name of God. Kaya pagka ikaw talagang sa tingin nila okay ang buhay mo, i-declare ka nila as saint. Pag namatay na. Baligtad. At saka hindi lang yan limited sa mga special na tao. Yan unlimited sa mga taong tumanggap kay Kristo, nagsisi ng kasalanan. Di ba? Ang dami nating saint. Sino kilala mong saint? Sino kilala niyong saint?
Totoo din naman yun, Saint Peter, Saint Peter. Kasi hindi lang, pero ang point, hindi lang si Peter ang saint. Kasi yung 18 anyos na katulad mo, Hernan, you are a saint. Bakit ka naging saint? Isang araw, Lord, di ko kaya ligtas sarili ko kasi makasalanan ako. At Lord, nais kitang tanggapin sa aking puso. Lord, yun ang tinatawag nating justification. God declared you as righteous. No? God declared you as righteous. God declared us as forgiven. Kaya ang isang tunay na anak ng Diyos, pinatawad ang kanyang kasalanan in the past, in the present, and in the future. Kaya ang tingin ng Diyos, saint, actually sa Ephesians, blameless. Chosen in Him before the foundation of the world that we are blameless. Kasi tuwing titignan ng Diyos ang kanyang tunay na anak, ang nakikita niya si Kristo sa ating mga puso. Kaya nga, anytime pwede tayong lumapit sa Diyos because of Christ. Di ba napakasarap i-share yan sa mga tao? Ilang tao ang lahat ay ginagawa ang paraan para maging saint. Akala nila sa pamamagitan nun, magiging saint sila. Hindi nila alam, it's only through the finished work of Christ. Di ba? Christ is our wisdom. Christ is our wisdom. Magmamahal na araw na naman, di ba? O All Saints Day na naman. Pupunta yan sa mga para ipanalangin ng mga patay. Kausapin yung mga namatay. Di ba? Yun ang purpose. Kasalanan nito. May mga iikot na naman. Pamisa. Magpapamisa para dun sa may special, may Mahal yung special. may special tsaka ma-regular. Pag special, mas madaling mapupunta yung kanyang kaluluwa sa langit kasi mas madali siyang mapupurga. Kaya nga, purgatoryo. Purga. Pinupurga yung kanyang kasalanan sa purgatorio para luminis, para pag malinis na, pupunta na siya sa langit. Pero ang problema, sinabi pa nung pare na, oy, tumigil ka na, purgang-purga na. Wala naman sinasabi na huminto, di ba? Meron akong kausap na mga misan, mga tiga-Amerika umuwi para lang magpasyam, para lang magpaano. Misan, dahil sa malalayo yung airport, misan dahil sa kakilala, tawagan mo si Pastor Arce, tutulungan ka. Di susundin mo naman sa airport. Siyempre, magkikwentuhan kayo. Pag nagkakwentuhan kayo, saan kayo galing? Ganito po ganito, ganyan nagpanalangin kami kasi yung nanay ko namatay at ganito. Alam niyo, ang sinasagot ko, hindi ka agad direkta. Hindi ko kine-question yung kanyang sincerity. Alam niyo po, totoo yan. Hindi ko po kine-question ang inyong sincerity kasi practice po natin yun sa Pilipinas. Pero, nais ko pong sabihin na hindi po sincerity nakukuha yan. Dapat po nasa katotohanan. Pinipilit kong isabihin sa kanya na hindi ko kine-question ang inyong sinseridad. Kasi totoo naman, sincere sila Pero, hindi sapat ang sincerity para ang isang tao ay tama yung kanyang ginagawa. Maraming sincere, but sabi nga namin, siguro narinig na ni Sid to, there are people who are sincerely wrong. Sincere, but sincerely wrong. Diba? Ang tinatawag na saints ay yung mga buhay na minsan isang araw inilagak nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Kanilang buhay kay Kristo. Kaya nga, to all those in Rome who are loved by God, and called to be saints. Pastor, nagpupunta ka ba sa Sa sementeryo? Oo, nagpupunta kami. Pero bakit kayo nagpupunta? Ginagawa naming gathering ng reunion ng family. Kami naman, karamihan na Christian. Side ni Mercy, side ko. Kaya doon, nagkakaroon kami ng Thanksgiving. Thanksgiving sa kami service na inaano namin yung sinasabi ng Panginoon.
And then yung ibang tao nakikinig doon. Siyempre, alam niyo sa sementeryo, puno eh. Pero ngayon, pupunta kami, hindi November 1, pupunta kami October 26. By the way, there's also the pagan history of November 1. Ha? Galing sa Scotland yan. Galing sa Scotland. Na yung mga patay, doon nagsimula na nagta-transfer. Anyway, that's another part of history, na may mga history ng bansa, but it doesn't mean that it's right. It is true. History lang nila kasi inimbento nila. Based on myth. Naging totoo na ngayon. Ang Pilipino pa man din, great imitator. Tayo naman, pag nagkopya tayo, sinosobrahan pa natin. Dinadagdagan pa natin. Pinasasaya pa natin ang gusto. No? I'm not dealing on that. Kung meron kayong question, pwede naman nating erase na question yan sa susunod. But this is the point. This is the truth. Na ang saint ay ang mga anak ng Diyos. Let me end this by reading verse 14 up to 16, up to 17. Tingnan sabi niya dito. Sabi ni Paul, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ito yung sinasabi ko na nakapag-stir ng puso ni Martin Luther. Even though he's a monk, a Catholic theologian, na nung mabasa niya ito, the righteousness of God. Kasi sa kanilang turo, even up to now, sa Roman Catholic, you can be righteous by your own self. Kaya meron silang mga indulgences. Meron silang mga ginagawa, halimbawa pagpapapenitensya, halimbawa pagpapabinyag, halimbawa yung pananalangin sa mga patay para sila maging righteous sa harap ng Diyos. Pero we cannot be righteous before God by our own selves. The righteousness of God is in the gospel of Jesus Christ. Kaya yung sinasabi niya dito, I am not ashamed of the gospel. Why? It is the power of God for salvation to everyone. Now, ang gospel is not only powerful na makakilala tayo sa Panginoon. Okay? Let me repeat that. Kasi ang problema dito sa atin sa Pilipinas, ang tingin nila ang gospel is only for unbelievers. The gospel is our means of justification. That's right. But the gospel is also the means of our sanctification. The gospel is also the means of our glorification. Kasi akala natin, let me clarify this again, kasi very confusing or very isa-share ko ang gospel sa unbelievers. No, every time we preach and we talk, even right now, pinag-uusapan natin gospel eh. And it is a means of our sanctification. Ibig sabihin sa sanctification, nagiging banal tayo araw-araw. At ang gospel din, ang nagbibigay sa atin ng truth. Paano tayo magiging banal araw-araw? Nakukuha natin? Di ba? So that's why ang talata na ito, look at the words, it is the power of God for salvation to whom? To the Jews, to the Greeks. So every time we are sharing the gospel, we are actually sharing the power of God. We are actually declaring the power of God. The gospel is also ang nagbabago sa ating buhay. Ano ba ang gospel? The gospel is the good news. What is the good news? The good news is the suffering, the crucifixion, the death, the resurrection of Jesus Christ, the burial and the resurrection of Jesus Christ. At si Kristo nasa atin. Kaya nga nababago yung buhay natin. Yung gospel din ang nagbabago ng buhay natin. Because every time we sit down, every time we read the Bible, talagang gospel. Because it's Jesus Christ. So dahilan dito, may tanong ako ngayon sa inyo. Meron ba kayong utang?
Meron ba kayong utang? Hindi kayo makaimik. No? Siguro may mga utang kayong pera. Hindi yung pera. Si Paul ba may utang? Ano utang niya? Tingnan niyo sabi sa verse 14. A debtor of both to the Greek, to the barbarians, both to the wise and unwise. Tingnan nga natin yung Tagalog kung tama ang pagkakatranslate. Sige nga. Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Okay. May utang si Paul. Ano yung kanyang utang? Yung gospel, di ba? Utang niya sa iba yon. Bakit niya utang? Bakit niya utang? Kasi ibinigay sa kanya. At ibinigay sa kanya, ibinigay sa atin, not only for us. Di ba? Binigay sa atin, ginawa tayong katiwala. Pag hindi natin i-dispense yan, hindi ka nagbabayad ng utang mo. Ano tawag mo sa hindi nagbabayad ng utang? Sa Tagalog? Ano? Manunuba. Manuluba, ano? In short, pag hindi sinashare mo ang gospel, hindi mo binabayaran yung utang mo sa pamagitan ng pagsishare sa iba, kaya mahirap sa Tagalog talaga. Kaya pag nagtagalog tayo, medyo problemado talaga tayo kasi nasa negative yan eh. Parang salitang kanto na yun. Oo eh. Nakita niyo yung pagkakaiba ng mga translation, di ba? Yung development and translation. Kaya nga, ang sarap, lagi tayong babalik sa Greek. Kaya enjoy niyo si Pastor Donald pag nagbabanggit ng Greek yan. Ang daming Greek book dito. Greek student yan eh. Greek student yan. Kaya pag nagbanggit ng Greek yan, mag-enjoy kayo. Kasi nakikita nyo talaga yung totoong meaning. Ako, hindi ako masyado. Nag-aaral ako ng Greek, but I'm not a Greek scholar. No? Madali ko naman makita. Anyway, ang Greek. Pupunta ka lang ngayon. No? May mga study naman. No? Hindi ako masyadong palasunog ng kilay. Pastor Donald, talagang napakagaling. Kasi nakikita nyo talaga yung meaning. Pagka-translate mo na sa Tagalog, ay, si Joel, manunuba. Ang pangit. Kung ginaya ko sa Oh. pangit nyo nga kasi ang manunuba, ibig sabihin yung makit ka sa inyo, kukunin mo yung tuba. Oh, yan. Another issue ng translation, di ba? Diba? May iba na naman. Oh. Pag malalim pa dito sa malatuba. Ang problema pa niyan, pagka magkakaiba ng meaning, di ba? Parang katulad nung yun, blessing. May isang pastor daw, na Ilocano ba o Pangasinan, nakalimutan ko na, narinig, sabi niya, inimbita siya Manila, mag-pray siya. Hindi masyado sa Tagalog, hindi rin masyado sa English. Kaya sabi niya, pinilingan siya na mag-pray sa harap ng kongregasyon, pastoral prayer. Ang prayer niya ay ganito. Sa iba Tagalog kasi hindi ko alam masyado yung salita niya sa Ilocano ba ano. Lord, bigyan mo ng maraming pigsa ang aking mga kapatiran dito sa iglesyang ito. Bigyan mo sila ng maraming pigsa. Yung pala, sino ba sa inyo Ilocano? Narinig niyo ba to? Yung palang pigsa sa kanilang salita ay pagpapala. Kaya ibig sabihin ng Pastor, Lord, bigyan mo sila ng maraming blessing. Sa translation sa kanila, pigsa. Sabi mo, meron pa pira. Kung gusto mo magkaroon ng pigsa, ikaw na lang. Bakit mo pinagpepre? Magkaroon kami ng pigsa. Pinapakita ko sa inyo yung important ng translation. Kaya ako, King James, pero nahihirapan ako minsan sa King James, kaya ESV ako. Ngayon, pagka ako ay nasa thought by thought na pag-aaral ng Bible, minsan ginagamit ko NIV. Maraming nagsasabi sa Pilipinas, ang NIV is a translation of the devil. Yan, kay Sid, familiar siya dyan. Kasi maraming mga nawawala daw, 300 ng mga verses. Pagka alam ko naman na nawala doon sa NIV, hindi ako gagamit ng NIV. Actually, Sid, argumento yan sa mga ateista. Yan ang argumento nila. Bakit yung inyong mga Biblia iba-iba? Pagka hindi ka marunong sumagot, tapos ka na sa ateista. Kasi inconsistent ka.
Pero pag nakikita mo na, hindi, meron ako standard. Ang standard ko, King James. Ngayon, kaya ako lang binabasa sa ito para maintindihan mo kasi hindi mo maintindihan ng King James. Kasi it's a word by word na translation. No. Ang problema, katulad ng iba-ibang lingwahe, kaya mahalaga yung pastor na lagi nag-aaral. Kaya nga yung Greek word, i-enjoy niyo yan. No? Tatandaan nyo kasi yan minsan yun sa mga pilosopo, yun ang ano. Okay. So, again, yun ang ano. Ayun, may utang tayong lahat. Kaya dapat natin i-share ang gospel. We are a debtor, both to the Jews and to the Greeks, to the wise and to the unwise. Okay? Amen po. Amen. Any comment or any ano? Because we will close in prayer. As I told, 10:30. Nagsimula tayo ng 7:30, tama na sa akin 2 oras. But, you have your assignment. Keep on reading Romans chapter 1. Particularly, unawaan nyo next time yung Romans chapter 2. No, pero kung mababasa nyo up to 16, better. Hindi po ba ipapasa yung what was at the testimony mo? Oh yeah. If you can if you can write your testimony. Ano po siya next week? Yeah. You need to be short, You need to be short. I-refine nyo lang yung inyong testimony kasi minsan isang araw magagamit nyo yan sa inyong evangelism. Sa akin nga, yung buhay ko ngayon, na-testimony na rin sa ibang kasamahan ko natin sa airport kasi dati daw, Pakilakas. dati daw ang angas-angas ko sa cargo. Tapos kung saan yung maggaya sa akin ng mga beer house, nandun ako. Pero ngayon daw, iba yung tingin nila sa akin. Kasi pag nag-inuman, hindi na ako lumalapit sa kanila. Sabi ko, naging testimony yung buhay ko noon at saka ngayon sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Praise God. Naisip ko na dito sila madali kong malapitan pagka mag-share ka ng gospel. Kasi naintindihan na nila yung, inaamin ko talaga na naging talaga ako noon. Pakaso lang, na-backslide niya ako. Anong nakita niyo dati sa kano kung ano ako? Hindi ako yun, si Satanas yun. Sabi ko gano'n. Praise God. Kinikwento ni Joel kung paano siya binago ng Panginoon, mga kapatid, sa ating online. Yeah. At alam ko, bawat isa sa atin meron testimony. Okay? Thank you. Praise God. Because that's through the gospel. And the gospel is continually changing you, Joel. Yung nangyayari tayo, Pastor, yung bumalik ko, napanood ako mula kusina ng kwarto sa iyak ko. Ang sabi ng Panginoon sa akin, doubtful ka kasi. Ay, di ba? Yun, namin ko talaga nun, nalagi ako magdadalawang isip. Pero nung natanggap ko yun, wala nang pakiramdam ko. Naiyak talaga. Pagsisisi na nagawa ko yung hindi maganda. Very strong work of the Holy Spirit in your life. Kaya minsan naiyak ako pagkausap ko yung mga kaibigan ko. Kasi naramdaman ko talaga yung ng Panginoon. Ang lahat na kamali ako, lagi niya akong disiplina. Pag mayabang ako sa kanya, mahal talaga ako ng Panginoon ko. Amen. Kasi ilang beses ako na-disgrasya, buhay pa rin ako. Sa ano katanda kasi kayo, mga 30 years, 40 ako, 57 na, ilang beses ako dito, buhay pa rin ako dahil sa grasya ng Panginoon ko. Amen. Praise God. Ang pag-iingat ng Panginoon sa iyo. Sabi na sa ako, nung hindi pala alam na Christian ako, sabi na kinukulang po daw yung mga kalaban ko. Kaya namatay. Hindi ako Christian ako, makukulam ako. Alam nila, mangkukulam ka dahil namamatay yung mga... Kung sabi ko, ang Panginoon ang may hindi ako. Kasi ayaw ng ni Lord na ayaw na lang niya papapahiya. Pag nasa Panginoon, hindi ko ipapahiya ng Panginoon. Nakasuhan ka ba naman ang dami-dami? 5 taon mo dinadala yung kaso. Wala kang ibang maisip, God will make a way. Amen. God will make a way. Dinanalo ako. Patay na rin silang lahat. Nang wala na. Mga nakamatay, Oo, sunod-sunod yan. Sunod ang ng Panginoon. Ang figure ng Panginoon sa atin. Basta, talagang lumapit ka sa kanya na magkumpisa ka sa kanya sa mga kadalanan. So yan ang iyong 30 seconds testimony. Di ba?
na makikita nila kung paanong dati ganito ang aking buhay. Pero dahilan kay Kristo, minsan isang araw, tinama niya ako at ito ngayon, ako'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi nga mawala ng 45 dati, kung pupunta kung saan. Lagi kami barel, ha? Kasi gusto ko na, ayaw ko mapihin ako. Yun ang pinakaano ko sa inyo. Pero mali pa rin. Sabi ng Panginoon sa akin, anak kita, tapos wala kang tiwala. Wala ka ng baril. Mali. Sinunog kayo yung baril ko kasama sa bahay ko. Pagbuo pa siya, sinunog ka lang yung ayaw ni Lord na isang anak niya makapatay ng tao. Iyak ako mag-iyak nun eh. Sisisi talaga. Tingnan niyo, wala makapag-argue doon. Yung sinasabi kagabi ni Pastor Mike, Pastor Joe, na they cannot argue on your story. So talagang very clear sa kanya kung paano siya hinawakan ng Panginoon. Brother Darwin, can you close us in prayer? Win, medyo nagtatrabaho ba? Okay, so sige. Tayo mag-close sa prayer at Brother Sid, can you close us in prayer? Ikaw ang nag-open ba? Ikaw din ang mag-close. Sige po, Pastor. Okay. Let us pray. Heavenly Father, muli salamat po sa lahat ng salita mo na na-impart po sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa paggamit niyo po kay Pastor Jesse na pagtuturo po sa amin na may katiyagaan at pagmamahal sa inyong pong salita, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na nandito rin, Panginoon, na nakasama namin mag-aral ng iyong salita. At dalangin po namin ang lahat ng napag-aralan namin, hindi lang basta narinig namin, kundi ma-impart ito sa buhay po namin at gampanan namin, Panginoon, yung evangelism o to share the word of God, Panginoon, sa mga lost soul, Panginoon. Maraming po salamat. Yes. Gamitin niyo po itong channel na ito, Panginoon, na patuloy kaming matuto na may kababaang loob sa biyaya at awa mo, Panginoon. To God alone be the glory, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Good morning mga kapatid. See you on Thursday again. Thank you. Salamat po, Pastor. God bless po. Salamat. Pleasure. Thank you. Thank you.